exotic pet owners na ang nakilala ko magbuhat kanina. At sa pangatlong bahay na to, nahanap ko na kaya ang taong nag-aalaga ng kapakit na hayop na pumapatay sa 800 katao kada taon sa buong mundo. Mario de Santos, 20 taon na niyang trip ang pag-aalaga ng exotic animals. Meron siyang hayop na kumakain ng bato at nambibiktima ng mahigit 500 katao kada taon. Ito naman ang Crocodilus piloticus o Great Nile Crocodile. Nakabukas sa kanyang bibig, hindi dahil gusto niya ako sakmalin, ngunit itong cooling system ng kanyang katawan. Pinapapasok niya ang malamig na hangin para malabigan ang buong katawan niya dahil napakainit ng panahon. Itong mga buhaya kanina nag-aaway, paano mo inaawat? Ito, unusual yung pag-aaway nila, no? Maybe because of the temperature, mainit, no? Pero normally, hindi sila nag-aaway. Pero ka naman mga aksidente na encounter dito sa buhaya? Wala naman. Ito, mababagal kumilos. Alam niyo ba na halos 250 African ang namamatay sa Africa taon-taon pag sila naglalaba, sinasakmal nitong buhayang ito. Sila yung mga man-eater o kumakain ng tao. Madali itong makahuli ng biktima kapag nakalubog sa tubig dahil hindi mo na halos ito makita. Kapag nasa tubig ang buhaya, nakaangat lang ang kanyang mata at ilong. Nagagawa nila ito dahil iniipon nila ang hangin sa kanilang baga para hindi mawala ng balanse mga buhaya. Nabulunok ang mga ito ng mga bato na sa nagsisilbing balas o pabigat sa loob ng kanyang tiyan. Alam niyo bang kahit isda kinakain din ng Nile crocodile? Kapag may paparating na grupo ng migrating fish, may pwesto sila ng semicircle para harangan ang kanilang naglalaki ang katawan ng dadaanan ng mga isda. Kapag na-corner nila ito, ang leader ng grupo ng buhaya ang unang susunggab sa kanilang pagkain. Makikita natin yung 3/4 na manok ay talagang kayang lulukin ng crocodile at kayang kumain ng 4, 5 hanggang 6 na manok sa isang araw lamang. Sinugaban ng buhaya ang kanyang pagkain. Siguradong wala itong kawala gaya ng nangyari sa isang veterinaryong nagtuturok ng anesthesia sa isang Nile crocodile sa Shushan Zoo sa Taiwan. Buti na lang at nakailag ang doktor at ang nakagat lang ng buhaya ay ang naputol na kamay ni Chang Po Yu. Bago patuluyan lunukin ng buhaya ang kamay nito, binarin sa leeg ang buhaya para mabitawan ang kamay. Nabuhay naman ang buhaya at naibalik ang kamay ni Chang matapos ang 6 na oras na operasyon. Kapag alaga ng mga exotic animals sa ganito, anong mga papeles ang kailangan? Ito, no, first of all, kung mag-i-import ka, kailangan natin mga importation permit coming from our local DNR, plus yung mga CITES permit, no? This is an international body na nag-i-issue to regulate the trade of wildlife, no? So ito, matinding proseso, so it will take usually 4 to 6 months bago ma-approve ng isang importation permit mo. Ayon sa Republic Act 9147, ang sino mang mahuhuli na iligal na nagbebenta o pumapatay ng mga hayop na nanganganib ng maubos ay magbubulta ng 1 milyong piso. Kaya sa mga may balak na mag-alaga ng exotic animals, siyaking sa legal na paraan lang. Anong mas gusto mo, yung mga buhayang nakabarong o mga buhayang pareho nito? Ito, kasi ito, predictable to. Yung mga yan, medyo mas delikado talaga yan. Mas magastos yung mga yon. Mas magastos. Talagang uubusin ng pera mo ron. Kung mabangis ang buhaya, walang takot ding inaalagaan ni Mario ang hinaharap nating hayop, ang grupo ng big cat sa mundo. Initially, I was into dogs. So, gusto ko large breed. Kasi may time na parang naliitan ako. So, I decided to get a tiger para mas malaki na konti. After that, dumami lang ng dumami. I can breed tigers 3 times a year. Pero in the wild, they breed only once every 2 years. Sa captivity, they live 25 years. Sa wild, 15 years lang. Try to go near the tiger. Iba yung attitude nila. Come here. Hey, come here. With tigers, pag narinig mo sila ibig sabihin that okay, hindi sila magiging wild. Relax sila pag gano'n ang narinig mo. So, huwag kayo kakabahan pag narinig mo. That's why
one is Fero, this is KFC, that one is Arctic, and the other one is Ali. Kanya Arctic galing sa snow kasi yan ay galing sa border ng Siberia and China. So talaga ang environment nila totally snow doon eh. Ang tambuhalang pusa na yan ang isa sa pinagmamalaking alaga ni Mario dahil sa 300 na lang ang natitirang white lion in captivity sa buong mundo. Siya ang tisoy na hari ng kagubatan. Si Arctic ang isa sa 3 white lion na nasa Pilipinas. Habang ang dalawa pa ay nasa pangangalaga ng isang zoo. Si Arctic is about 2 years old. Ito, ang white lion, 12 years ago, extinct na to sa wild. It's only through captive breeding na nagkakaroon pa tayo ng white lions. Pinanganak sa Year of the Tiger si Mario, kaya ito daw ang posibleng dahilan kung bakit malapit sa kanyang puso ang mga tigre. Tulad ng Spice Girl member na si Jerry Halliwell. Naidlang siya sa mga puting leon sa isang wildlife park sa England. Kaya nung nakaraang taon, nag-ampun si Ginger Spice ng 2 white lion babies. Kung may white lion si Mario, meron din siyang puting tigre na ang pangalan ay Zero, isa sa 40 stripeless white tiger na natitira sa buong mundo. Mario, hindi ka ba natatakot na baka makagat ka niyang alaga mo? Very cautious kami pag ano. Kasi they're still wild. Kanya medyo ingat lang ang kailangan. Hindi pareho ng aso o pusa na matagal lang domesticated at nakakailang henerasyon na, itong mga tiger, pareho nito ay hindi pa domesticated. So, ugali nila ay medyo wild pa, no? Meron ko bang mga experience na bumalik ang pagka-wild nitong tiger mo at hindi ka nang mamatay? Actually, every time ganun ang instinct nila, no? They play around, pero once they see your weakness, nakita yung weakness mo, that's the time that they will attack. Nangyari na ba sa iyo? Madalas. At paano ka naman nakakala sa alaga mo nung sinakmal ka sa likod? Actually, gaya, tutumba ka, pero you still have to fight for your survival. Alam niyo bang mas mababa ang chance of survival ng ganitong kulay na hayop sa kalikasan? Dahil ang kulay puti ay kitang-kita araw man o gabi. Kaya hirap sila makahuli na makakain. Ang gabyado din sila sa mga ordinaryong tigre. Maaari silang iwanan o pagkain ng kanilang grupo o split ng tiger dahil makasira ng pamilya. At ang susunod na animal naman ang tawag dito ay Felis concolor, puma, cougar o mountain lion. Ito yung nakikita sa Asia, ngunit napakarami nito sa Amerika, sa North America at sa Canada. Ito namang puma mo, ilang taon na siya ito? He's about 7 years old. I got him mga 4 months old pa lang siya. Sa Amerika at Canada, higit kumulang 100 taong nakatikim sa matatalim na pangil ng puma at 16 dito'y namatay. Karaniwang mga biktima nito ay mga hunter at mountaineer. Hindi ako masyadong lalapit at pagka lumapit ako ng ito, sabi nga ni Mario, ako nito at pag sinakman ako nito, medyo may kalalagyan tayo.